Viral ngayon at mainit na pinag-uusapan ang nangyaring ito sa bansang Kuwait, kung saan nga ay sangkot dito ang isa nating kababayan sa pamamasok sa isang money exchange, kung saan ay tinangay nga nito ang higit kumulang sa 20,000 KD or equivalent sa 4 million pesos. Ito nga, ang bidyong ito ay nangyari sa may Shaab at ito nga ay isang krimen na hindi rin nagtagal. So, ang lahat nga ay nagsimula lamang sa isang tahimik na araw sa lugar ng Shaab, kung saan ang isang sangay ng currency exchange ay naging target nga ng isang desperado nating kababayan. Isa nga itong individual na nakasuot ng maskera na makikita nyo sa video ngayon. So, ito nga ay armado ng isang bagay na mukhang armas. At ang biglang pumasok nga ito at naghasik ng takot sa mga empleyado ng nasabing money exchange. So sa loob nga ng nasabing establishmento, hindi nga lamang armas ang dala ng nasabing suspect. May hawak din siyang lalagyan na hinihinalang may lamang gasolina na ginamit pa niya upang takutin nga ang mga tao sa loob ng nasabing money exchange. Sa gitna nga ng kaguluhan ay pinagbabantaan at sinaktan pa nga nitong suspect ang ilang mga empleyado bago niya sa pilitang pinasok ang staff area. Sa isang iglap nga ay nagawa niyang tangayin ang humigit kumulang 20,000 KD sa iba't ibang uri ng pera at mabilis niyang tumakas mula sa pinangyarihan ng nasabing krimen. Ngunit ang hindi nga alam nitong kababayan nating suspect na agad niyang kumilos ang mga otoridad dito sa bansang Kuwait para nga siya ay mahuli. At pagkatanggap nga ng operation room ng ulat tungkol sa naganap na nakawan, agad nga na rumisponde ang otoridad sa seguridad upang simulan ang kanilang trabaho. Hindi nga nagtagal at inilunsad ang search and investigation teams ang isang masusing operasyon. So gamit nga ang advanced technical tools at modernong teknolohiya sa nasabing bansa ay sinimulan nga itong hanapin. Natukoy nga din ang pagkakakilala na nasabing suspect at lumabas nga sa investigasyon na ang suspect ay isang mamamayan ng Pilipinas at isang kabayan. So nakakalungkot nga lang ang nakabayan natin ang nasangkot dito sa nasabing krimen na ito. So matagumpay nga siyang nadakip ng criminal security sector sa ilalim ng General Department of Criminal Investigation. At nabawi nga rin ang ninakaw na 20,000 KD. So sa pagtatapos nga ng insidenteng ito ay lumabas nga ang katotohanan na ang armas na dala nitong si kabayan ay peke nga lamang at ito ay ginamit lamang para takutin ang mga staff sa nasabing money exchange. So ang Ministry of Interior ay naglabas ng matapang na pahayag bilang babala na mananatiling mapagmatsyag sa pamahalaan lalo na sa sino mang susubok na gumawa ng krimen o sumira sa kaligtasan ng publiko. Pinaalala nga nila na ang batas ay pinatutupad ng mahigpit laban sa sino mang magbabanta sa seguridad ng mamamayan at residente at hindi sila mag-aatubiling magsagawa sa lahat ng kinakailangang legal na aksyon laban sa mga lumalabag dito. So nakakalungkot nga lamang na itong si kabayan nagawa niya itong ganitong klaseng krimen. Alam naman niya sa bansang Kuwait ay napakaliit nga ng bansang ito at madali nga lang siya dito talagang mahuhuli dahil kabi-kabila nga ang mga CCTV sa bansang Kuwait at once ma-track kung saan ka nanggaling ay hindi ka talaga makakatakas dito, lalong-lalo na kung isa kang expat or isa kang foreigner nagtatrabaho sa nasabing bansa. Sa mga kababayan po natin, kung tayo ay may mga pinagdadaanan, sana ay hindi tayo umabot sa ganitong ginawa ni kabayan. Dahil hindi lamang buhay ni kabayan ang sinira niya dito, ito ay siyempre nakatatak na naman sa reputasyon ng bawat Pilipino na nagtatrabaho sa nasabing bansa. Sa madalit sabi, damay-damay na naman. Pati yung mga inosente, damay na naman. Basta sinabing Pilipino ang matatandaan nila itong pagnanakaw na ginawa ni kabayan. So sana sa ating mga kababayan, gumawa tayo ng isang marangal at tapat na paraan kung tayo inangailangan. Lumapit na lang tayo sa ating mga kakilala at hindi para umabot pa tayo sa ganitong klaseng gawain na pwede nating ikapahamak o ikasira ng ating buhay dahil nagtrabaho nga tayo sa ibang bansa, hindi nga lamang para sa sarili natin kung hindi para rin sa ating pamilya na naiwan natin sa Pilipinas. Pero dahil nga sa ginawang ito ni kabayan ay siguradong may kalalagyan itong si kabayan ngayon. Kaya naman mga kababayan, bago tayo gumawa ng aksyon ay mag-isip-isip para hindi tayo nalalagay sa alanganin. At kung nagustuhan nyo ang videong ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.